Ay, maganda nga po no, mga boss, mga camping, mga kabunyog. Ay, salamat sa tumatagdag subscriber, no? At doon sa mga nakapanood ng vlog ko sa tungkol doon sa nangyayaring korupsyon dito sa pamilya ng asawa ko, no? Anyway, dito tayo kay Representative Franz Castro, no? Talagang bilib ako rito sa totoo lang. Dito rin kay Representative Chua ba to? Oo. Chua, bilib din ako dito. Pero mukhang mawawala bilib ko dito ngayon. Totoo lang. Nagulat ako napanood nyo na ho to magbibigay lang ho tayo ng... Hindi ko kasi matanggap yung naging sagot ni Chua ba to? Oo. Pakinggan ho natin Representative Castro, unsatisfied on the OBP and DepEd confidential fund investigation. Pakinggan ho natin. Ito rin yung sinasabi ko kaya parang nawalan ako ng gana kako, di ba? Hindi pala nakalusot kay Representative Franz Castro, no? Thank you, Mr. Chair. So just a point of inquiry, Mr. Chair, kasi narinig ko kanina umaga that this would be the last committee hearing for this topic, no, yung tungkol sa confidential funds. So ang ibig ba sabihin, Mr. Chair, we are going to we are going to have a committee report na, Mr. Chair, after this. This will be the wrap-up committee hearing. Ito yung Chua. Nawala bilib ko rito bigla, nawala talaga sa totoo lang. Dati bilib ako abogado rin to, mga friend. Oo. So far as confidential fund, pero hindi pa po tayo magtatapos sa ating committee hearing. Kumbaga, year-ender lang. Sinasummarize lang po natin kung ano po mga nangyari na itong pong nakaraang 7 hearing. Yeah. Thank you, Mr. Chair, for that clarification. Narinig ko rin po yung mga manifestation, questions, mga intelligent manifestations ng ating mga colleagues. At nagpapasalamat ako sa time na binigay ng ating mga colleagues dito sa pagdinig natin sa tungkol dito sa confidential funds. Siguro ang tanong ko lang, Mr. Chair, kasi dahil kumbaga nandoon na tayo sa pinakadulo at lumalabas dito na parang natapos kay Fajarda at kay Acosta, Mr. Fajarda Mr. Fajarda as SDO ng DepEd, tsaka Acosta naman yung SDO ng VP. Tama po ba? So, parehong sinabi nila na mukhang sila natapos na sa kanila yung pondo, pero yung cheque, sila yung nakapirma, sila yung tumanggap, no? Pero ang nangyayari, Mr. Chair, kung titignan natin ang mga pangyayari, mukhang hanggang doon na lang yung mga opisyal ng AFP na naging security officer na pinagbigyan. Tamang duda si Representative Franz Castro sa mga tweet, no? Tamang duda siya dito sa mangyayaring diin nitong teleserye ng confidential fund ng DepEd at saka ng Office of the Vice President. Tuloy natin. Yan nito ay walang accountability dito. So, at binanggit nyo rin po, AFP na yung mag-iimbestiga. So, siguro dapat iba po yung pag-iimbestiga ng AFP sa pag-iimbestiga natin. Kasi, we want... Napanood ho kayo ng Who Wants to be a Millionaire? Marami hong lifeline dun mukhang itong hindi na silang mag-iimbestiga doon sa mga miyembro ng AFP. Ang mag-iimbestiga na sa miyembro ng AFP ay AFP rin. Para bang gumagamit yata ng lifeline na call a friend. Mukhang walang mangyayari, kalat ni. Ito natin. We want to know the truth. Ano ba talaga yung nangyari dito sa pondo na to ng mamamayan? Kasi parang, I feel ko lang, Mr. Chair, parang hindi tayo pwedeng tumigil na ibinigay na lang yan dahil nga sa utos ni Vice Presidente. Remember, mga nakapirma doon, mga maliliit na opisyal. Si Mr. Fajarda at saka si Acosta. Malamang-lamang, Mr. Chair,
wag naman sana, no? Wag naman sanang mangyari. Baka sila pa yung mademanda dahil sila yung tumanggap ng cheque, sila yung nagpapalit, pero baka maabswelto itong mga militar, itong mga security officer na tumanggap. Kasi dito lang natin makikita in transparency, no? Yung ano ba talaga nangyari doon sa pondo? Bakit nagkaroon ng mga ganitong mga gawa-gawang pangalan o recipient ng mga rewards, ng mga supplies. Meron pa nga, Mr. Chair, no, doon sa ating doon sa ating mga ebidensya. Kung alias yon, RS, dalawang RS sa isang araw, reward, isang 20,000, isang 50,000. So, paano nangyayari yon? Ano bang impormasyon na ibinigay nung the same RS siya na parehas lang siya ng pangalan, na magkaiba ng amount, no, at the same time. Kaya ito yung dapat na ipaliwanag noong mga militar na Na nakakuha ng reward. Isang 50,000 at saka isang 20,000. Anong impormasyon yung ibinigay ng isang tao lang yun, ha? Dalawa natanggap niya, isang 20,000 reward doon sa impormasyong ibinigay niya. At saka isang 50,000. Anong impormasyon yung ibinigay? Yun ang sinasabi ni Franz Castro, eh. Tuloy. Manggap or pinagbigyan ni Paharda, Mr. Paharda, at saka ni Mr. Acosta. Ako lang, Mr. Chair, hindi lang po kasi ako na nasasapatan na ititigil na natin yung investigasyon doon kaugnay nung confidential fund. So, Hindi lang ikaw, Representative Franz Castro, hindi lang ikaw. Marami tayo. Pati yata si Atty. Claire Castro, hindi rin sang-ayon. Tuloy natin. Pero dito mga friend, tignan ninyo yung sagot ni Chua. Tignan niyo yung sagot ni Chua. Doon ako nawindang, eh. Tuloy natin. ano po ba ang dito arrangement? Sila na ba ang mag-iimbestiga, yung mga AFP? May time frame ba? At paano tayo makakasiguro, Mr. Chair, na magiging fair and with justice yung Remember, Mr. Chair, 612.5 million ang involved na pera dito. Kasi, Okay lang sana mga friend, eh. Kung yung gagawing investigasyon nitong AFP sa kanilang kabaro, kagaya rin ito, naka-televise, naka-broadcast yung ginagawang investigasyon ng AFP. Diba? Kung doon lang sila sa kampo nila mag-iimbestigahan, anong nangyayari ron? Sabi ni Franz Castro, may time frame ba? Di ba? Baka, nako, parang yun nga sinasabi ko. Lifeline nitong si yung dalawang opisyal, si Nolasco, saka itong may pangalan isa. Kalimatan isa, i-call tanggap na 125 million, call up rin. Tuloy. utos ni Vice President Sara Duterte na ibigay doon sa mga security officer, ginawa naman ng ating mga SDO, ng DepEd at saka ng OVP. Pero kailangan makita natin dito yung pananagutan mismo ni Vice President as siya yung nakalagay po, Mr. Chair, sa JC, sa Joint Circular tungkol sa confidential fund, na the most responsible po doon sa pondo. Kasi baka po, Mr. Chair, natatakot ako na baka ang lahat ng sisi ay mapunta doon sa SDO. Natingin natin, wala talaga silang kumbaga, sa conspiracy kasama sila, accessory lang sila. Pero ang may talagang pananagutan dito, sa tingin natin, ay yung Vice President, katulong nung mga security officer. So yun lang, Mr. Chair, yung gusto kong maliwanagan. Bakit tinigil na natin doon? Hindi natin pinatawag yung dalawang security officer na involved o yung tumanggap. Kasi wala silang wala silang band. Unlike yung ating mga SDO, wala silang karapatang tumanggap. So bakit sila tumanggap ng ganitong pera? At kapananagutan nila yan, Mr. Chair.
Ito, sagot. Maraming salamat po, Congresswoman Franz Castro. Unang-una po, meron na po tayong, may mga hinahing po na impeachment proceedings sa ating Vice Presidente. At sa akin pong pagkakalam, ito po ay kaugnay sa confidential fund. So ito po ay dudulugin na sa pag ito po ay na-refer sa Committee on Justice. So sa akin pong paniniwala na yun na po yung at yun din po yung mga suggestion ng ating mga miyembro na doon po tutumbukin yung investigasyon. Pangalawa po, nagsalita na rin po yung AFP na nagkakaroon na rin po sila ng internal investigation patungkol po dito sa pangyayaring ito. Kaya po mas minarapat po ng mga miyembro na ito po ay ibigay sa pamunuan ng AFP nang hindi po tayo makasagabal sa kanilang pag-iimbestiga. Yun ang hindi ko doon ako hindi na ako kontento kay Chua. Binigay na raw nila yung pag-iimbestiga sa AFP at nang hindi na raw sila makasagabal sa pag-iimbestiga ng AFP. Putik, nawala bilib ko rito. Bakit ka ano pa ginagawa niyo dyan? Sagabal lang pala kayo sa magiging investigasyon. Huwag na kayo mag-imbestiga. Di ba? Kaya raw hindi na nila pinatawag tong si Nolasco, saka isa, kalimutan ang pangalan isa eh. Yung dinimanda rin nila ng dahil tinulak yung isang yung pulis. Dinimanda rin yun eh. Kalimutan ko lang, oo. Yung tanda na Pero yung sinabi nito, sakit sa ulo. Minabuti ng mga, hindi lang siya, minabuti na raw ng na parang wag na makialam at baka makasagabal pa sila sa gagawing investigasyon ng AFP. Doon sa kapwa nila AFP. Hindi basta-basta AFP, mga kernel di ba? Doon ako nawindang. Ang alam ko, yung mga ginagawa ninyong investigasyon dyan, no? Representative Chua ba? Oo. Yan ang magiging pamantayan nung pagpapasahan ninyo, nung inyong iniimbestigahan dyan, kagaya ito nangyayari nga dyan kay Sara Duterte, na ipapasa ninyo sa Senado, dyan magbabase, dyan sa mga investigasyong ginagawa nyo dyan, sa Quadcom, yung pagpapasahan nyo, yun ang magiging, yan ang pinaka magiging, awag dito, yan ang tutumbukin nila, yung pinaano nyo dyan, yan ang kanilang magiging parang pamantayan ng kanilang gagawing investigasyon, yung inyong ginagawang investigasyon dyan sa Kongreso. Ba't mo sasabihin, kaya bibigay doon? Kasi baka makasagabal pa kayo sa gagawing investigasyon ng AFP. Siya nga yun ba kayo doon, mga ka-warriors? Dito sinabi ito si Chua. Ako, wala, malayo. Sagabal lang pala kayo, biminto na kayo yan. Di ba? Tuloy. Ginagalang ko, Mr. Chair, I respect po yung decision ng member ng Committee on Good Government and Accountability. Pero I just would like to put on record po yung aking manifestation na ako po yung nagsiwalat ng tungkol dito sa confidential fund. So, hindi po ako nasasapatan na matigil na doon sa AFP. Dahil alam naman natin, wala rin po akong tiwala na magkakaroon ng partial investigation patungo doon. Dahil alam naman natin, tauhan nila yung involved. Tama. Di ba? Tao nila yung mga involved doon. Tama. Nakita naman natin doon sa ating Nga sinasabi ko, Representative Franz Castro, call a friend. Lifeline, call a friend. Sabit na kasi dito eh. Pag nasa lang dito yung dalawang opisyal na pinagpasahan ng pera ni Paharda at saka ni Acosta, tsak na mahihirapan eh. Magkakandaliti-liti na eh. Dahil nga yung mga acknowledgement receipt na ginawa, puta, mantakin mo 600 mahigit yung ng PSA. 405 ang hindi taga lupa, taga ibang planeta, ghost signature, talagang garapal, kumbaga sa garapal, napakagarapal nitong nakikita nitong Quadcom. Tapos sasabihin nito si Chua na kaya nila binigay na yung decision para mag-imbestiga yung dito sa kay
Nolasco, saka dalawa yan, taga-salunong ano eh. Pag nandyan na yung kwarta, kukunin na nila eh. Oh, sabi naman ni ako, saka ni Paharda. Pag wala na ho kaming alam. Kasi sabi ni BPC, yun ang utos, sabi naman nito si Paharda at saka nito si Acosta. Yun ang utos ni Sara Duterte eh. Pag ibigay na namin sa kanila eh. Oh, tuloy. Mga investigation na wala namang national security involved. No? Wala namang, ang involved dito, Mr. Chair, ay yung interest, national interest ng taong bayan. Ang pondo na 612, na kagaya nga na sinasabi ni Congressman Raul Manuel, sinasabi ni Congressman Luistro, na kung nagamit ng maayos yan, na bigay natin yan sa ating mga estudyante, sa education, at pangangailangan pa ng ating mga mamamayan. So, ang tanong ko po, Mr. Chair, yung po bang investigation ng AFP, hindi na tayo involved doon? At kailan nila sasabihin po yung investigation? Kailan sila magkakaroon po ng report doon sa investigation? Kailan matatapos? Binigyan po ba natin sila ng time frame, Mr. Chair? Tayo po ay makikipag-ugnayan po sa AFP. And in addition to that, tayo po kasi ay recommendatory lamang ang pwede po natin na gawin. We can recommend the filing of cases to erring officials, pero hindi po kasi tayo ang tagalitis. Ang proper ahensya po na po pwede pong maglitis dyan ay... Yun! Huwag mo sabihin, kaya ayaw nyo na litisin yung dalawang opisyal ng AFP, baka makasagabal kayo. Di ba? Masakit sa tinga ko yung ano eh. Kaya raw pinabayaan nila sa AFP. Kasi baka raw makasagabal pa sila. O di na kayo mag-imbestiga. Yung Office of the Ombudsman, ito po yung mga ahensya na dapat po maglilitis. At sa hanay naman po ng AFP, ang alam ko po, meron po silang JAGO, kung tawagin po yan, or yung court martial, kung hindi po ako nagkakamali. Mr. Chair? Thank you, Mr. Chair. Okay. With the indulgence of I yield to Congresswoman Congress. Castro. Kung Mr. siya. Chair, Congressman ako- Sia. Thank you po, Mr. Chair. Naintindihan po natin yung hinaing ni Congresswoman Franz Castro. Tama po siya. Siya po yung unang nagsiwalat nitong confidential funds. Mr. Chair, gusto ko tama. lang pong i-remind ang committee members, lalong-lalo na po ang chair kasi siya, nung pinag-usapan po natin ito, yung purpose po talaga po natin is tingnan kung paano na-abuse itong confidential funds. Let me just put into record, Mr. Chair, that intelligence funds and confidential funds are not intrinsically evil. It is how the usage and utilization of these funds are that makes it bad in a way kasi may abuses. That's why we introduced two pieces of legislation kung paano i-define kung ano ba yung confidential funds. Pag sinabi mong confidential funds, ano bang definition nito? Anong technical na parameters na po pwede natin makonsider na confidential? Tsaka ano dito mga friend, ano? Yan Department of Education, maski kailan wala yatang confidential pa niyan. Maski yung Office of the Vice President, wala rin. Ngayon lang nga nagkaroon eh. Oh, ang problema, sino nagbigay? O, diba? Sino nag-approve niyan? Tayo mo 612 million. Ak ng putang. Ang laking pera. Ang daming naghihirap sa mga squatter area na halos wala nang makakain. Tapos eto, hindi maipaliwanag. Tapos binigyan ng mga ghost acknowledgement receipt na kung sino-sino pumirma. Wala naman pala ni siniyasat sa PSA. Walang taong ganun. Pero makapal ang mukha ng Vice President. Talagang ilulusot pa niya. Oo. Tuloy. Funds. Pangalawa, alin ba sa mga ahensya ang dapat pagbigyan? So we have already accomplished that, Mr. Chair. In fact, dun po sa pangunang pambungad na statement po ng ating chairman ay sinabi niya po yan in aid of legislation. As to Mr. Chair, culpability, tama po yung sinabi ng chairman na meron pong mga ahensya sa sa judiciary o ihukitiba ang maaaring magpursu nitong ganitong mga kaso. At gusto ko lang pong linawin din po at i-re-emphasize yung sabi po ni Chairman sa ating kagalang-galang po na
kay Ma'am Franz Castro, may way naman po talaga to hold these officers accountable. Apart from what they're doing right now as part of the internal investigation, they're also already the impeachment complaint, which I believe if we are to push the accountability side of this issue, then that's the perfect avenue for these members to discuss about culpability allegedly of these two officers, Mr. Chair. Thank you for that. Thank you po. Mr. Chair. Congresswoman Franz May I Castro, you continue, are Mr. recognized. Chair? Thank you for that intervention, Kong Zia. So, siguro ang worry ko na lang dito, Mr. Chair. So, ito ay inimbestigahan natin. Nakita talaga natin yung anomalya dito sa confidential funds na talagang ang paggamit nito ay talagang nakita natin yung maling paggamit nitong confidential funds. At ang nasalang dito yung SDO at saka yung mga officers, yung utos, no? Pwedeng maaring itanggi yan maaring itanggi yan noong highest official ng office na inutos niya yon or whatever. So talagang maiipit dito, Mr. Chair, ay yung dalawang SDO. Baka malamang-lamang yan maabswelto dito sa si Vice President Sara Duterte. So yun lang yung takot ko. Talagang nakakatakot yan. Alam mo yung Sara Duterte. Baka mamaya sabihin mo Sara Duterte, ba't mo ako tinuturo? Anong alam ko dyan? Ikaw nag-withdraw niyan eh. Tapos inano mo sa kanya. Yun ang baka makalusot nga raw Sara Duterte. Alam mo naman eh. Apakalakas ng Sara Duterte. Yung presidente, minumura lang nito eh. Pagkatapos pinagbabanta, papatayin niya eh. First Lady, hindi malayo yung niisip ni Franz Castro. Tuloy. Kung hindi natin yan itutuloy-tuloy at pabayaan natin sa FB. But anyway, I respect the wisdom of the committee members dito sa Good Government. At ito ba siguro hindi nyo rin you can answer it or not na. So ibig sabihin itutuloy na natin ito doon sa impeachment na lang, Mr. Chair. Itong mga findings natin dito through the Justice Committee na lang ba? Sa ngayon po wala pa yatang gumagalaw sa impeachment no? Hindi pa naman ito na i-refer sa Tayo na malupit, no? Meron hong shortcut Pipirma lang yung 105 ng mga kongresista, pwede nang idiretso sa Senado, hindi na kumbaga shortcut, pwede pala, sinabi ni Attorney Romeo Macalintal. At maraming nagsasabi na yun talaga ang pinaka-the best. Silang mga kongresista, ang pipirma na para idiretso sa Senado, mas pinakamadali yung kanilang mga nakuhang investigasyon dito, pwede naman pala yun. Katakot-takot yung ebidensyang nakakuha nila dito na kung paano winalang niya yung pondo nung 612.5 million katakot-takot yung nakakuha rito. Pero hanggang ngayon wala pang pumipirma. Tuloy natin Justice Committee, no? At narinig ko kayo kanina, sinabi nyo, we have no time na for this impeachment. Kaya nag-aalala lang po ako na hindi natin mapapanagot si Sara Duterte dito sa kalokohan na ginawa niya sa confidential fund kasama ng mga binanggit na mga security at ilan pang mga kakonspire niya sa Office of the Vice President and the Department of Education. And one last manifestation. Since, Mr. Chair, pinag-uusapan natin dito yung confidential funds. 2023 pa, Mr. Chair, nakapag-submit na ang Makabayan Block composed of Representative Raul Manuel, myself, and Representative Arlene Brosas ng dalawa pong legislative measures related to confidential funds. Yung una nga po ay yung pag-iimbestiga ng confidential funds, hindi lang po sa Office of the Vice President. Lahat po ng confidential funds ng mga agency na nabigyan ng confidential funds. Kasi kung nangyayari ito sa Office of the Vice President, malamang, no? Ako, tinitignan ko rin na may mga maling paggamit din. Pero
Hypothesis lang yun, Mr. Chair. But anyway, may dalawa po, no, yung inihain natin. House resolution to investigate all. Kasi baka sabihin ng mamamayan natin, baka sabihin ng taong bayan, sinisiruin lang natin yung confidential funds ng OVP. Tayo po ay Yun ang sinasabi nung grupo ni Duterte. Lalong-lalo na si Bato. Na sinisingle out daw si Duterte. Inaano raw, parang, tag dito, ginigipit. Tingnan niyo. Tuloy-tuloy, Franz. pasa na ng House Resolution para imbestigahan ang lahat ng mga ahensya dahil pangalawa, meron po kaming bill na ipinasa na i-abolish talaga itong confidential funds dahil Dapat. lalong-lalo na sa mga government, national government agency dahil ito nga, no, ang hirap talagang masunod itong JC na to, Mr. Chair. Yun po, no, siguro dapat maisaalang-alang din yung mga ipinasa namin na measures, Mr. Chair. Thank you po. Alam niyo mga friend, no? Yung sinasabing 105 signature para maipasa na sa Senado at ma-shortcut na nila, hindi ho galing sa mga friend. Hindi ho galing sa ordinaryong utak. Galing ho kay Attorney Mac Romeo Macalintal. At marami pang nagsasabing talagang yun ang pwede nilang gawin. Mag-gather na sila ng signature dyan, 105 signature ng mga kongresista na lagay na nila lahat ang mga nag-gather dyan na pinagpuyatan natin na kung ano-anong katagal-tagal na pinag-ano dyan na mga nakakuha mga ebidensya at isubmit na sa Senado. Ganun kadali. Oo. Kasi nga, kagaya, sasabihin na naman nila, mukhang wala ng oras, mga ganun ganito. Bakit biglang ganun? O, di ba? Kaya wala na eh. May mukhang, ewan, ICC na lang talaga. ICC na lang talaga. Yung tsura nito, wala na. Oo. Mukhang walang mangyayari. Oo. Mantakin mo yun, sabihin ni Chua yun na. Kaya namin kasi nag-iimbestiga na yung AFP at ayaw naman naming makasagabal sa kanilang gagawing investigasyon. Putik yan. Sakit sa ulo. No? Biglang ganun. Sinabi niya, di ba? Oh. Oh. Yan ang pinaka-pinali. Yung maimbestigahan yung dalawang kernel na yon na taga-salo ng winidraw ni Acosta at saka ni Paharda. Imagine, hindi inaabot ng 1 oras. Pag nandyan na yung kwarta, within 20-30 minutes, nandyan na yung kukuha, yung dalawang opisyal. Oh. At pag tinanong mo si Acosta, saka si Paharda, hindi namin alam. Pag nakuha na nila, hindi na namin alam. Oo. Napakaano to. Kumbaga sabi nga ni Secretary Ronald Llamas, malinaw pa sa araw na talagang kung paano na lang niya yung confidential fund na yan na 612 million. 612.5 million. Putang ina. Grabe, no? Yun ang 125 million na winidraw ni Acosta 4 na bag daw ang pinagkargahan. 4 na bag. Tagti 30 million isa. 30 million mahigit kada isa. Putang ina. No? Tapos ipapasa lang dun sa kernel. Andyan na yung kernel, kukunin na yung pera. As hindi na alam ni Acosta kung saan nadadala. Yan sasabi ko para pasang bilis nga no? Marami yung sasabit dyan Oo. Kaya ngayon hinto na tayo. Ay nako, mag-collab na ho tayo. Ito yung comment siya sa akin doon sa mga loyalista ni PBBM, pinahiya si Bato, no? Sa totoo lang mga boss, kata-kata ho yan para sa akin. Kung kailan yung kumbaga sa ang ganda ng palabas Ang ganda ng palabas. Yung pinaka-importanting senaryo nung pelikula nitong Quadcom, mga investigasyon na to, doon na putol. Kung kailan ang kumbaga sa dadamputin na lang yung salarin Biglang wala kayong karapatan dyan. Dito yan, sa akin yan. Kami na mag-iimbestiga dyan.
Oh, sige na. Oh, tapos, yun nga, sabi, hindi na nila, puta, hindi ho naman kailangan maraming utak dyan, mga friend, no? Para ano, no? Biglang, ba't ang pinaka-iintay-intay na maimbestigahan yun? Yun yung ano eh, di ba? Hinimatay yung Acosta. Winilchair. Nakasunod agad yun, yung PM Mayor pa yun eh. Yung alalay ni Sara Duterte, nakasunod na agad, dadali sa ospital. Yung pa yung tumulak doon sa pulis eh. Kaya kinasuhan yun eh. Oh, kinasuhan yun eh. Oh, yung nakalimutan ko pangalan. Anyway, hindi na importante. Siguro alam nyo naman, di ba? Rhea, Manampan, shout out. Dapat lang impeach na yan si Sara Mau. Ayan nga ito mga friend, no? Sa dami nga ng kaso na nakasampa dyan, impeachment, ilan na? 3 na yata ang impeachment. Oh, pero dapat nga sabi nga ni Atty. Mac, pag-isahin nyo na lang yan. Oh, betrayal of public trust, impeach na yan eh. Tsaka yun nga, sabi ni Atty. Luis Tro, yung pa, meron pang kaso na, tag ito, plunder. Grabe. Kasi 50 million yung plunder. Ito, 612 million. Sobra-sobra. Napanood nyo yung Franz Castro, magaling. Oo, pero mukhang mawawalan ng saysay lahat. Ang galing. Pag sakasakaling walang nangyari dyan. No? Kasi nga, yun. Hanggang ngayon nga raw, wala pa man lang yata napapapirma doon sa kinakailangang 105 na signature ng mga kongresista. Dapat sana yung mga ano na yan, mga pre sa haba ng investigasyon na yan, dapat sandali na lang magpipipirma lahat yung mga kongresista dyan eh. Wala nang maraming ano pa eh. Dapat noon pa, hindi naman sila kahapon lang pinanganak sa kongreso para hindi nila alam yung sinasabi ni Romeo Macalintal na shortcut na para madaling tungkol niya sa impeachment na yan. Sila na mismo. Dahil sila nag-iimbestiga eh. Ba't mag-iintay ka pa nang magpapail ng impeachment case laban dyan sa Sara Duterte? Kayo na! Tapos yung mga nag-file ng impeachment case, isama nyo na lang para madali. Hindi yung kung ano, iikot pa eh. Sabi ni Atty. Mac eh. Samantalang pag yung mga kongresista na yan, ang nakakuha ng 105 na signature, diretso na. Oh. Ewan. Tsaka yung disbursement case nito si Sara Duterte. Hindi pa pala na may kinasuhan pala yata yan eh. Doon sa pananapak sa sheriff. Hanggang ngayon, malapit na maging presidente. Wala pang disbursement case. Lato. Ewan ko. Librado Ludovico, shout out. Isang mabiyayang linggo ng gabi, Karox, at sa lahat ng ka-warriors. Watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless, stay safe. NLT, okay lang. Mga PBBM loyalists at supporters. Makapal naman ang apog niyang si Bato Calvo, Michelle Edwin, shout out Testenko, shout out. Good morning, Karaoke. Good news for this Monday, sabi niya. Budget ni Sara, hindi na dinagdagan. One of the good news today, Noel Tenko. Shout out, Noel Tenko. Talaga namang hindi naman kadagdag-dagdag talaga. Tangina yan. Kaya ako sino man yung magsasabing dagdagan, puta na. Kung lalo kung re-election ni siyan, tsaka konsensya nyo naman. Nakita nyo naman kung paano ginawa doon sa pera ng DepEd, tsaka ng OBP, di ba? Putres, parang tong Sara Duterte. 125 million, 11 days, ubos. Mukhang walang kabusugan di ba, mga boss? Testing ko ulit Budget ni Sara. Bato, ang utak na tinubuan ng ulo, sabi ni testing ko. David Alin Mendoza, shout out Magandang tanghali po, Karox. Dapat po talaga ay ituloy na yung impeachment kay Sara Jing para naman masampulan ang Duterte. Ang akala kasi nila ay untouchable ang angkan nila. Totoo, hindi lang akala. Mukhang ganun nga di ba? Taka mo yung disbarment case niyan. Mantala si Atty. Toto Kausing Ano lang ba naman? Disbar? Ano ba yan? Wizkid, shout out. Matagal ng style ni BP. Matagal ng style ni BP to. Dati pa mayor siya sa Davao.
Kaya nga sa Davao, wala yatang pero marami talagang pera ni Juan de la Cruz ang napunta sa Duterte. Pag talagang diniinan to ng COA na sinasabi, COA, ewan ko kung ano nga inaan ng COA, 51 billion saan napunta? Diba? Intelligence fund din yun. Ganon. Para sa intelligence, para sa MPA, para sa ganon. Anak ng puta. Federico Mandak, shout out. Ikaw ba to? Galing yung magsaywar. Sasabihin mo, nag-iisa si Sara na babaeng lumalaban. Halos buong Senado, kontrolado pa rin ninyong mga Duterte. Tatay. Nag-iisa lang si Senator Risa na nag-iisang lumalaban sa inyo. Ngayon, pati INC lumabas din. Ang kulay at suportado si Sara. Anong klaseng rehilyon yan? Hindi pala maka-Diyos yan. Suportado nila yung presidente daw ng impyerno. Makasatanas pala sila. Ay nako, pera. Ikaw ang may kasalanan. Totoo. Francisco Diaz, welcome to the club. Shout out. Serapin Divina, shout out. Dapat hindi na may interview yung bato na yan. Sinungaling. Matyaga sila mag-i-interview ng ganyan. Jerry De La Rosa, shout out. La Chica pala. Oo, La Chica. Kernel La Chica. Oo, tsaka yung Nolasco. Oo, wala na. Naka-call up rin na. Hindi na raw gigiilam ang at baka mag-isagabal pa itong Quadcom sa gagawing investigasyon ng AFP. Putik yan. Yung investigasyon ng AFP, dyan magbabase sa ginagawa ninyo. Representative Chua. Huwag mo sinasagabing baka kasagabal kayo sa gagawing investigasyon. Dahil kung wala kayo, may magiging investigasyon ba doon? Ay, nako. Ewan ko. Ted, shout out Ted, Karoke. Tama si Kong Franz Castro na kung AFP ang mag-iimbestiga kila La Chica at Nolasco, ay pihadong makukulong yung dalawa SDO, sila Pahada at Acosta. At yan ang ikinatatakot ni Kong Franz Castro. Malamang absuelto yung dalawang security ni Sara, lalo na yung ombudsman. Lalo sa ombudsman si Joel Chua. Si Joel Chua, halata ko medyo paling kay Sara Lustay Duterte. Yun, kuha pala, no? Sinasabi din daw nito na wala ng panahon ang impeachment. Oh! Shout out, Ted. Oh, yun ang topic ko ngayon, Ted, Bernadette Aligarbes, shout out. Sabi daw ni Sir, binayaran daw ni PBBM, binayaran daw niya ang rallyista. May mali ko dyan. Patrick Gome, shout out. Pinaka magnanakaw na BP sa history ng Pilipinas. At duda ako, mananalo yung mga senador ni Digomnyo. Kasi maraming mga mangmang na butanteng Pinoy. O, diba? Pag gano'n, ayawan na tayo. Plan kamote na lang tayo. Pag nanalo si Ipe, saka si Bumtarat-tarat, Bongo. Tanginang yan. Aya Suleman, nak, shout out, Chipista Bunao. Good evening po, kuya. At labing mo po at sa mga ka-warriors. Napanood ko si Ipe sa vlog ni Epi, humihingi ng dasal si Ipe sa taong bayan tapos hindi daw magnanakaw ang mga Duterte. Grabe, daig pa ang bangag. At parang ngayon lang sumibol sa mundo. Galit na galit si Labrador. Panay mura ang inabot niya tuloy. Pag nakit pa niya si Romel Orculio, murang katakot-takot. Maski kay sito. Napanood ko rin yan, Chupisto. Yung babae. Si Mima. Oo, minura-mura na naman. Bobo, lahat ng inabot. Ipe! Magalala, Ipe. Basta diyan ka lang satanas. Magdadasal-dasal ka lang dyan, Kalat ni Baya, shout out, Malay mo, Sa dami ng tanga, kung si Kimo, nag-number 1, ikaw pa? Tanginang. Puta, gano'n yan, Ay, kalat ni Baya, shout out,
Friend Shelby Sopeda, shout out. Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga bossing ha. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out. Ramon Valencia, shout out ha. Bossing, itong si Bato, hindi yata nanonood ng balita. Hindi niya ba nakita na ang rally ng mga didisitae, walang tao? Nang nagrally ang mga loyalista, marami sila. Doon pa lang, dapat kung may utak siya, alam niya na marami nang galit sa kanila. Ikaw naman, Ramon, baliktad nga utak nun eh. Oo, yung maraming, nakikita niyang marami na nagrarally sa mga loyalista, akala niya, yun ang galit yung mga nagrarally na yun. Hindi sa Davao, wala na ang makuha tao. Yung marali-rali sa Davao, wala na eh. Pinanood ko si Badcaster kahapon, tawa kong tao eh. Wala na. Pero ito na lang nga si Excellency, ang hindi pa. Ay nako. Basta yan, pag walang nangyari dito, malapit naman na yung ICC. Pag walang nangyari, talaga ganyan, wala na. Hindi niya nagalaw yung mga Duterte, wala na. Siya, tapos siya, sigurado. Sabi nga ni Secretary Ronald Llamas, tapos ka. Ramon Valencia, oh. Bossing, hindi, sinabi na nga ni Sara, hindi ako nagpapatawad. Tangina. Ano ba? Siya na yung gumagawa ng kahayupan. Siya pa ang ayaw magpatawad. Tangina. Ay, nako. Ramon Valencia dito. Bossing, hindi ko kilala yung babae. Mas tutok ako sa politika. Wala kaming oras dito. Pero base sa kwento niya, may angkin siyang kalandian. Isipin mo na lang, meron siyang BF, tapos kailan niya lang nakilala yung lalaki, bigla na lang siyang na-in love. Nasa maging aral na yan sa ibang kabataan. Tama ka, bossing. Lumapit sa Panginoon na seryosong iwan niya ang pag-aartisa at ituloy niya ang pag-aaral niya. Oh. Hindi, maraming pera yun, Ramon. 10 taon na yata ang kumikita yun. Tsaka, may mga ganyan siguro talagang babae. Madaling malaglag ang panty. Na? Anita Japon, shout out. Magandang gabi po, Sir Roque. At sa mga loving wife, at sa loving wife mo po, at sa cute mo pong apo. At sa aming lahat na sumusubaybay sa programa mo po. Stay safe and healthy and God bless po. Tayong lahat palagi po. God bless, Anita. Anita ulit oh. Correct ka po, Sir Roque. Takot sila na makulita ang militar. Kaya pinaglagpas nila. Yan ang totoo sa aking opinion. Hindi siguro. Baka ano nga, call a friend. Oh, dito ka. Iimbestigahan ka namin. Oh, ang problema, bakit biglang, kumbaga, ang ganda na ng dating ng mga investigasyon nila kuha eh. Ang ganda na ng investigasyon nila eh, no? Biglang preno, reverse. Oh, andyan ang EPI. Sila na raw mag-imbestiga sa kanilang mga kaibigan. Takay na dyan. Ay, nako. Anita Japon ulit to. Nanood po ako kanina po. Naka-high blood dyan. Biglang hininto ang investigasyon sa dalawang cornel. Tama po, si Congresswoman Castro. Naku, dapat ituloy nila ang investigasyon. Sabi, next year daw, itutuloy. Bahala na si Batman. Yan. Anita ulit. Oh, good night po, Sir Roque. And to your loving wife po at sa aming mga sumusubaybay. Good night. O, Anita ulit. Bobo talaga yan si Batugan. Tabogo, sobrang walang kwentang pakinggan. Sa totoo lang. Marami namang matyagang nag-i-interview. Nakakapagtaka itong mga may-interview dito kay Bato. No? Alam niyo namang wala kayong makukuha magandang sagot dyan. Senador nga dito 30 yan. Uwas din mga itong mga interview dito sa totoo lang eh. Oo. Ano makukuha niyo sagot dyan? Di puro depensa. Didepensa niya si Sara. Ewan ko sa inyo, wala ba kayo ba ma-interview? Mas si Sara, interview niya si Sara, di ba? Okay na, di ba? Anita ulit, Big liar, kapunyeta ka Batugan, gago.
Gago mo, batugan. Magnanakaw ka, kampi ka, sige. Isa ka din sa Induropot, shit mo, batugan. May ulo ni Anita. George Ala, shout out ha. Dapat mapanagot yan. Lahat ng involved, tsaka maloko yung vlogger supporter ni Duterte kasi fake news at false information ang pinakakalat nila. Doon naman sila na ano eh. Kaya nga natalo si BP dahil dyan eh, di ba? Kung ano naman pagsasabihin na kay BP. O ngayon, ano kayo? George Alas ulit oh. Hilig nilang propaganda, chismis. Napaka-ogag talaga, di ba? Ted ulit oh, Karoke. Kapag si Sara Lustay Duterte ay hindi na impeach sa salang pandarambong, hindi na ako makikinig sa anumang hearing sa Senado at Kongreso. Parehas tayo. Ako nga maghahanap na ako ng content eh. Oo, maghahanap na ako ng content. Tatawagin ko ang hearing nila merienda hearing at merienda lang magaling tulad ni Kimo kung lumamon maliban kung mapalitan ng maliban kung mapaltan ng paninindigan na sila ay maging tunay na makabayan. Sila ay tatawagin kong mga bayani ng bayan, di ba? Shout out brother Elias Isyo. Ted, shout out. Ted ko lang. Para sa akin, Karoke, walang kasalanan ang dalawang SDO ni Sara Lustay Duterte. Napag-utusan lang. At sino ang makakasuway sa BP? Lalo na't may pagkademonya. O, diba? Tsaka may sobre yan. O, tsaka asang-asa sila na talagang untouchable sila eh. Tignan mo naman yung BP, Potragis. Pumunta sa Kongreso. Ayaw ko mag-out. Bakit? O, pinag-ano pa sila, mama, nilayasan sila. Wala naman. Hindi naman nila na ako. Hindi man lang nila na contempt. Takot sila, di ba? Ibang-iba yung investigasyon nila kay Sara Duterte kaysa sa mga ibang resource person nila. Talagang kung dunggulin nila, di ba? Rodelia Alpiloro. O nga po, Sir Rox, ang daming nakasubaybay tapos binitin pa. Tomo? Daming nagtatanong, bakit kaya hay Xerox, may pondo rin si Chua. Chua ba o? Lapit na yan, sir. Laki kasi ng pera talaga ng pera ng bayan. Lord, tulungan na po matapos ang nangyayari sa pangyayari ngayon. Salamat rin, sir. Ingat po tayong lahat and God bless po. Rodelia ulit oh. Naku po, Sir Rox, pahiya na naman si Bato. Kasi di na inaprobahan ang dagdagan ng budget ng pusit na yan. Kaya yan ang nangyayari ngayon. Panggulo lang yan. Kasi kinukuha ng gobyerno ang mga taong bayan. Planado na yan, Sir. Sir Rox, para sa akin lang yan, Sir Rox. Planado ba? Hindi ba dinagdagan yung pondo ni Sara Duterte? Ha? Baka ano yun? Oh? Kita nyo ha, hindi namin dinagdagan yan ha. Tapos pag hindi nila kinumbik sa impeachment, yun ang aming desisyon eh. Kita yun. Hindi nyo naman masasabing mga Duterte kami. Hindi nga namin dinagdagan yung ano yan eh. Talagang hindi siya. Pero napakahirap po yan. Yung ano. Ang importante talaga sumampa sa Senado. Yung impeachment na yan. Kaya lang mukhang lalamya-lamya ng bigla ito Kongreso eh. Kasi pagdating doon, napakahirap kong baliktarin kasi niyan. Para hindi makumbik yan hindi siya ma-impeach. Hindi siya makumbik sa Senado. Napakahirap po niyan, putik yan. Ang hirap po ipaliwanag niyan. Bakit hindi mo yan hindi ka sasang-ayon doon sa 100? 100? Kukunti naman. Dapat yan, pinakamababang magsisignature dyan sa Senado para ensure eh. Maski mga 200 man lang, 300 kayong mga congressman eh. Saka mga, di ba? Dapat mga 200 kayo. Para sigurado, dahil yung pirma nyo, yung inyong parang ano yun sa impeachment kay Sara, para lalong napakahirap baliktarin nung 8 senador. 8 lang kailangan ni Sara eh. Nandiyan na nga si Bato.
Si Bongo, si Kimo, 3. Oh. Sino pa? O, Lito Lapid, bayaan mo na. Pero baka ewan ko, maraming ano dyan. Pero yung bilyar yata, yung 2 bilyar, 5. 3 na lang, di ba? 3 na lang. Kaya nga, anong isip ng 3? Oo, di ba? Tuloy natin ito, puta yan. Pag wala nangyari talaga dyan, ako, si Mariosep. Rodelia ulit, oh. Sir, nakakatuwa naman mga nagko-comment, sabi niya, oh. Si ano nga eh, si Tia Deli, ewan ko ba, Tia Deli wala akong kasalanan dyan. Sabi niya, hindi ko raw napindot yung like. Hindi naman siguro. No? Noona ko pa nga binabasa yung ano mo eh. Sa totoo lang, Tia Deli, pag nakita ko eh. Lalagpasan ko na iba, tapos ako sila babalikan, ganun. Oh. Jane L, shout out my friend. Hello, Sir Rox. Super busy ang lola mo. Sinusulit ang bakasyon, pero syempre, nakikinig pa rin ako sa vlog mo. Salamat. Friend Jun Lagon, shout out my friend. Okay, mission accomplished mga boss maaga pa, wala tayo isang oras. Tingnan natin ito ngayon mga nagkalat sa TikTok. Ito mga nagkalat sa TikTok Ang tagal naman ng 2028. Gusto ko ng bagong Pangulo. Putik yun. Yan siya bago raw Pangulo. Ayan Yan daw bagong Pangulo. Patay tayo dyan. Yan ang mga TikTok ngayon. Yan. Yan ang magiging bagong Pangulo daw ng mga magiging Pangulo ni Marcos. Yan. Ay! Diyos ko, Lord. Ayan Atay tayo dyan. Anak ng wedding. Ayan. Mukha pa lang, nakakakilabot na ito pa isa Mga TikTok. Naglalabasan sila sa TikTok Yung katangano The best ka talaga, Senator Bato. Hala, birahe. Ito. Yan siya, Tira. Kay tao. Parang tanga lang no? Effective kasi kay Ramon Revilla yun Si Ramon Revilla yun. Iba ka naman Bato, di ba? Tsaka kay Kimo. Friend. Hoy. Mission accomplished na mga friend. Hiwa-hiwalay na po muna tayo ulit. Tignan ko baka makasingit ako. May maganda topic nga may gabi na naman Oo. Dami yung topic. Pero ito pinaka napili ko. Nawala talaga ako dito. Kuwa ba to? Joel Kuwa ba to? God bless mga friend. Jeff Ramos nak, shout out. Boyong kong balong. Ay nako. Hindi ko na asikaso tawa. Anak Aboy, shout out. Kyla, SKL Vlog Magandang hapon po mga friend. Mukhang lumalabo ang impeachment. Wag naman sana.